Hello guys! In behalf of Dragon5, pag-uusapan natin paano yumaman sa dividend investing. Hindi lang basta yumaman, lasting wealth, nagtatagal. Ayan, at bago tayo mag-umpisa, invite ko muna kayo sa aking website, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. No? At mag-uumpisa po tayo with a real experience po ng isang dividend investor na ordinary na Pilipino lang po, no? Makikita po natin 2.5 years po siya na nag-i-invest pa lang po, with the exception po nung unang taon niya 2023 kasi may konti siya naipon noon eh, no? Ganoon naman 'di ba? Marami sa atin may konting ipon. So nakapag-start siya ng 135,000. Pero makikita po natin yung mga sumunod na taon, hindi na po ganoon kalaki kasi galing na po ito sa salary niya. Nakakapag-save lang po siya mga 2,500. Ayan, no? So nakakadagdag po siya mga ganyan, no? At siguro minsan napapalaki niya pag may 13-month, ganyan, no? May bonus, ganyan. Pero makikita natin yung kanyang naidadagdag taon-taon, hindi po kalakihan eh. Ordinary lang po talaga na empleyado po ang may-ari ng portfolio po na ito. Pero kamusta naman po siya after 2.5 years? Noong 2023, no? Halos 7,000 po ang natanggap niyang dividends buong taon. And then after that, 8,400 na po. At ngayon 2025, almost 12,000 na po ito. Hindi pa po tapos ang taon kasi na-record ko po ito August 2025. May matatanggap pa po siya. Anong ibig ko po sabihin? Malapit-lapit na po ito. Umabot ng isang buwan na sweldo kung minimum wage earner po. Imagine that. Imagine mo for a second, i-post mo yung video na to, no? In less than 3 years po, no? Itong dividend investor po nito na napaka-ordinary lang po, no? Halos 1 month na po ang matatanggap po niya na minimum wage no amount from now and mga susunod na taon, no? Lagi na siya makakatanggap ng ganyan. Imagine that. Kaya po sumisikat po ngayon yung dividend investing. Nagte-trending po siya. And you should care. Dapat po medyo bigyan din po natin ito ng pansin. Ayan, no? Kasi po, ang true wealth po, hindi po yung material things ng marami kang material things, marami kang pera. Kasi po, kung kung wealth lang po, no, pera lang ang meron po tayo, pwede rin po mawala po yan eh. Hindi po kasi yung dami ng pera, yung dami ng possession mo ang pinag-uusapan pag wealth eh, no? Ang pinag-uusapan po dito, dapat kapag huminto ka magtrabaho, buhay ka. Ayun, yun ang lasting wealth. Pag huminto ang sweldo mo, buhay ka. Buhay ka. Ayan. So, ibig mong sabihin, yung true wealth po talaga na pinag-uusapan po natin, yung cash, yung pera. Ayan, dapat pasok ng pasok kahit hindi ka, o kahit ano nag-resign ka na sa trabaho, nag-retire ka na, ayaw mo na sa boss mo, wala ka na sa trabaho, dapat pasok pa rin ng pasok ang pera. Yun ang true wealth. Yun po talaga ang totoong pera. At ito po tao na pinag-uusapan po natin ito, makaka-receive na po siya isang buwan na sweldo kahit hindi na po siya nagtatrabaho. At imagine nyo po ito, no? 3 taon pa lang po ito nag-i-invest. What if dire-diretso na itong ginawa for 30 years? Imagine ano ang mararating po ng tao po na to. At imagine saan ang mararating mo, no, kapag nag-dividend investing ka rin. Ayan, no? So, Kuya Chow, no, okay, sold na ako. Ano ba yung dividend investing na yan? Ibig sabihin ng dividend investing, in my own definition, ibang tao may ibang definition. Para sa akin, ito ang definition. Bumibili ka ng stock na may history ng stable dividends, no? At may ebidensya na kaya niyang bayaran ito at mapalaki pa in the future, no? Okay, summarize natin. Stocks ang pinag-uusapan po natin, no? At dapat may 5 years na history. Bakit 5 years? Evidence eh. Kailangan mo ng evidence. Hindi po hype ang pinag-uusapan natin sa dividend investing. Ebidensya, scientific approach po tayo, no? Ayan, stable, 5 taon, at least 5 taon nagbibigay ng magandang dividends at nakikita mo na kaya niyang tuloy-tuloy na bigyan ka pa in the future at hindi lang bigyan ka, kailangan napapataas niya. Nakikita mo kaya niyang pataasin pa yung dividends na matatanggap mo. Ayun, okay? Bakit stocks, Kuya John? Bakit stocks? Kasi po, 2 reason ang sasabihin ko po sa inyo bakit maganda sa stocks tayo pumasok. Una po sa lahat, no, yung dividends, no, na natatanggap natin, pwede po tayo makapili ng stocks na pataas ng pataas ng pataas ang dividends na ibibigay po sa atin. Hindi po katulad ng bonds, hindi po katulad nung perang ipinasok mo sa bangko.
pare-parehas ang interest po noon every year. Pero sa sa stocks po, pwede po tayo makahanap ng stocks na pataas, ng pataas, ng pataas ang binibigay na dividends. Ganito po comparison po niya. Halimbawa sa bonds, no? Regardless kung anong taon ka na, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, pare-parehas 50 pesos bibigay sa inyo. Pero sa stocks, pwede napapataas 50 pesos, 52, 55, 60, 65. Nangyayari ba yan, Kuya John? Hindi ba drawing lang yan? Nangyayari po yan. Bibigyan ko po kayo ng extreme example, no? Itong si ICT, International Container Terminal Services Incorporated, noong 2012, 65 centavos lang ang pinamimigay niya. Ngayon, 2025, 14 pesos na. Napapataas po niya yung dividends na pinamimigay po niya. Yun po ang unang reason, kaya pong pataasin kung marunong po tayong mamili. Reason number 2 po, no? Kung sa tingin po ninyo, no, na kaya niyo po maging rational, hindi po kayo emotional na tao, ay maganda po. Kasi sa stock market po, pwede po kayo makabili ng mga stocks po na mura. Kasi po ang stock market ay emotional marketplace. Napakalakas ng emotion po dito. And may mga times po, katulad po ngayon, 2025, ang presyo po sa stock market ay illogically low. Ang mumura po ng stocks ngayon, no? Kasi napaka-pessimistic po ng mga investor po, no, sa ating stock market. So, ang gaganda, ang mumura ng stocks, as ang tataas ng dividends na matatanggap po natin. Yun ang ibig ko pong sabihin, no? Okay, tanong, Kuya John, hindi ba mahirap ang stocks? Kasi naririnig ko mahirap yan Naririnig ko sa iba mahirap. Okay, totoo na mahirap, may kahirapan, pero it is worth it. At another reason, no? Kapag dividend investing po ang approach po natin, it makes our investing easier. Sa papaanong paraan, Kuya John? Kasi po, pag kayo po ay na dividend investing, no? Ang ginagawa niyo po talaga is you follow the money. At pagdating po sa negosyo, ang pinaka-importante pa sa negosyo at sa investing ay money. So nakafocus ka, naka-laser focus ka sa money. So napapadali po ang buhay po natin, no? Kasi nag-i-invest ka sa stocks na stable magbigay ng dividends, no? Ibig pong sabihin, no, pina-prioritize mo ang tinitingnan mo lang, binibigyan mo lang ng pansin, no, yung mga company na may pera at wala pong issue sa pera. At ang ganda, no? Ayun, nami-minimize mo yung risk mo, nababawasan yung risk mo kasi doon ka lang tumitingin sa mga company, sa mga stocks, no, na maraming pera at nababawasan yung trabaho mo kasi yung mga company na may problema sa pera, hindi mo napapansinin lahat yan. Tatapon mo na yan, ayaw mo na yan. Kahit na hype pa yan, wala akong pakialam sa hype, doon ako sa may pera. So nababawasan po yung trabaho po natin, no? Kasi doon lang tayo tumitingin sa mga company na may excess cash, no? At napapadali po talaga ang decision making natin with dividend investing kasi yung majority talaga, no, ng sinosolve lang po natin dito, sinong company ang nagbabayad ng magandang dividend? Sinong company ang kaya talagang pataasin ito, no? Ayan, so talagang focus na focus ka lang sa negosyo at sa cash at ini-ignore mo na yung napakaraming market noise. So, example ko lang po sa inyo, yung may-ari po ng portfolio na pinakita ko sa inyo kanina, hindi siya masyadong marunong sa market. Kaya ini-ignore lang niya yung market noise, no? Nakafocus lang siya sa cash, nakafocus lang siya sa business. Ayan, no? Ayan, so freedom through dividends, no? Ayan, so ito konting testimony ko lang po sa inyo, no? Dati po nung more than 10 years ago, no, nung hindi pa ako nagdi-dividend investing, inaasahan ko talaga lagi yung bonus ko every year. I think March or April binibigay po sa amin yun. Tapos pag medyo mas maliit ng konti sa ini-expect ko, medyo nalulungkot ako 5% lang, no, ang nabawas from previous. Lungkot ako pag hindi maganda yung performance ng company. Tapos mas maliit yung binigay sa akin. Ngayon, hindi ko na po masyadong pinapansin yung performance bonus ko every year. Bakit? May natatanggap na po ako malaking dividends every year. Covered na po yung happiness ko, yung gusto ko every year na may matanggap akong extra, ay malaki na po ang natatanggap nating extra. At so, masaya po masaya, no? Nababawasan yung stress mo no? At mas na-enjoy mo ang buhay. Yun po, ibig ko po sabihin, may freedom po talaga sa dividend investing. Okay, Kuya John!
Ang tanong ko po, no, ano bang pakiramdam pag nag-dividend investing ka? No? Pag inumpisahan ko yan, ano ang mararamdaman ko? Ay, instantly rewarding. Imagine mo, nagpasok ka ng 1,000 sa dividend stocks, no? So, ibig sabihin, no, halimbawa, makakatanggap ka ng dividend sa 50 pesos per year do sa 1,000 pesos mo. Aba, ibig sabihin, every year, para ka na may isang libreng hamburger. Isipin mo, every year, may libre kang hamburger, isang hamburger. Paano yan, Kuya John? Every year naman tumataas yung presyo ng hamburger. O baka hindi na makabili yan after 5 years. Kaya ka nga pipili ng stocks na napapataas yung dividends. So sumasabay siya sa pagtaas ng presyo ng burger, tumataas din yung dividends na natatanggap mo. O diba? Instantly rewarding No? Covered na. Isang burger ko, isang taon covered na. Diba? Ang sayang isipin, no? And next, it becomes a matching game. No? It becomes a matching game. Mag-i-invest ako, no? At may matatanggap akong ganito. Ayun, halimbawa, bibili ako ulit ng dividend stocks. Pang milk tea ko yan. Okay, next month, bibili ulit ako ng dividend stocks. Ayun, pang Starbucks ko yan. Okay, pang ice cream ko yan. So, it directly pays na, no? For things that you enjoy, no? At ito po siya, no? Kung yung dividends hindi mo ginagalaw, no? Pasok ng pasok yung dividends. Tapos pinambibili mo ng stocks, no? O di, lalong lalaki yung dividends na makukuha mo every year kung hindi mo ginagamit yung dividends. Tapos yung stocks na nabibili mo, napapataas niya lagi yung binibigay niya sa'yo. Tapos bumibili ka pa ng more shares galing sa dividends. Palaki ng palaki ng palaki. Nag-i-snowball po ang dividends na makukuha po ninyo. Sa umpisa, hindi mo maramdaman. Pero katagalan, naku, palaki ng palaki po yan. Kasi darating yung time, after a few years, it can cover bigger expenses. Halimbawa, pwede na yung pambayad ng internet mo sa bahay, paggasolina mo, pambayad sa kuryente ninyo. Isipin mo yun, no? Isipin mo yun, no? Hindi mo lang napapansin, pa konti-konti ka, pero isang araw, nababayaran na niya yung Meralco mo, nababayaran na niya yung gasolina mo. Ayun ang ibig sabihin ng snowball effect, no? At ang bigger picture, ito po yung bigger picture, guys. Kapit kayo, kumapit lang kayo. Kapit lang kayo. Pag dumating na po kayo ng 10 taon, no? Malaki po ang chance. Kaya na po niyang i-cover 1 to 2 months na expenses mo. 1 to 2 months na expenses mo. Imagine that, sa loob ng 1 taon, pwede kang hindi magtrabaho ng 1, 2 buwan kasi may sweldo ka from your dividends. Ganong kalaki na yung sweldo mo. Mag-i-snowball siya, lalaki siya ng lalaki. At long term, napaka-serious po yung long term na ginagawa po natin dito. Kasi dividend investing is a patient investor's game, no? Bakit? Ito po kasi yung big picture na hinahabol po natin, no? Na kapag we keep on doing this, no, for several decades, 20, 30 years, kaya mag-start po kayo ng maaga, no? Ang gusto po talaga natin, no, darating yung araw, kaya na niyang i-cover yung 12 months ng expenses po natin. Ibig sabihin, pwede ka na magpahinga sa kakatrabaho kasi yung cash papasok na ng papasok kahit hindi ka na nagtatrabaho sa boss mo, kahit nag-quit ka na ng trabaho, nag-retire ka na, may pera ka, kaya niyang i-cover buong taon. Kaya na niyang i-cover, hindi mo na kailangan magtrabaho. Yun talaga ang hinahabol natin sa dividend investing. At sana po, na ano po kayo, no? Ginanahan po kayo na umpisa na ang inyong journey. Sama rito po mga pinag-usapan natin. Binigyan ko kayo ng real life example, no? Imagine mo, 3 taon pala nag-i-invest, 1 month na. 1 month na sweldo ang nako-cover ng investor po na to, no? At ang true wealth po talaga, no, is cash that keeps on coming kahit hindi ka na nagtatrabaho, no? At ang dividend investing talaga maganda po ito, no? Na source of cash flow, no? Kasi yung stock market, kaya pong yung stocks, kaya niya mag-offer ng dividends that na nag-i-increase every year, no? Stock investing is hard. Mahirap. Yes, mahirap ang stock investing. Pero pag nag-focus ka sa dividends, it makes yung decision making easier. At ang dividend investing po is very, very rewarding. Nag-i-snowball po siya hanggang isang araw dumating ka na sa financial freedom. Kaya mo na mabuhay from your dividends. Ayan, Kuya John, start na ba akong bumili ng stocks bukas? Hindi muna. Hindi muna kasi may mga risk po ito at complexities, no, na hindi ko kaya pagkasyahin in one video.
no? Pero with the right education and mindset, guidance and principle, mapapalaki po natin ang chances of our success. Kaya sundan niyo po ako sa aking website, sa aking YouTube channel, at sa aking Facebook page. At hanggang doon lang ang daldala natin ngayon. Sana marami kayong natutunan. Sana na-inspire po kayo. God bless po sa inyo. Bye-bye!